May nakilala akong isang bata. Kasing edad ko lang siya at parehas kaming masiyahin at mahilig sa kapaligiran. Ngunit, iba ang paraan namin sa pagtingin sa mundo. Kung ang akin ay simpleng pagtingin at pagdama sa paligid, siya naman ay sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon. Nasusulyapan at nararamdaman niya ang mundo at buhay gamit lamang ang kanyang napakalawak na imahinasyon. Nakakalungkot lamang na pinagkaitan siya ng kalayaan upang magamit at mahasa niyang mga ito. Pero para sa kanya, hindi siya pinagkaitan ng kalayaan sapagkat nararating at nakakamit niya ang lahat ng kagustuhan niya sa kanyang munting paraan. Nakilala ko siya bilang isang napaka-positibo at mabait na bata. Sabik na sabik akong makipaglaro at makipagkaibigan sa kanya noon. Ngunit, hindi pala siya maaaring lumabas. Nakita ko sa mga mata niya na malungkot siya, kaya nakaisip ako ng paraan upang pasiyahin siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba siya dito o hindi, pero sana sa konting pagtupi-tupi, tingin ko'y natuwa naman siya kahit papaano. Unang araw pa lamang na nakilala ko siya, ay alam ko nang gusto ko siyang maging kaibigan. Sino ba naman ang hindi? Napakabait at masiyahin niyang tao. Gusto ko pa sana magtagal, kaso kailangan kong talagang umalis. Pero para hindi niya isipin na di na ako babalik, iniwan ko ang papel na ibon kong ginawa, palatandaan na ako ay babalik muli. At may tiwala naman siya sa akin na di ko sisirain ang pangako ko na pagbabalik. Kinabukasan ng pagkabalik ko, nakita kong masaya siyang makita niya akong muli. Ako din ay nagagalak na pakipagkwentuhan muli sa kanya. Nakakatuwa namang magkaroon ng isang kaibigan na may tiwala sa iyo. Siyempre, may inihanda akong munting sorpresa para sa kanya. Simple lang naman, ngunit talagang naaliw siya dito. Hindi lang sorpresa ang dala ko, ngunit pati ang mga kwento na sobrang nasasabik akong ibahagi sa kanya. Tulad ng nadaanan kong mga hayop sa daan na talaga na namang nakakaaliw. Hindi ko na alam kung ilang oras ang lumipas sa aming pag-uusap. Nalaman ko na lamang na kailangan ko na muling umalis, kaya't iniwan ko na muli ang palatandaan na magbabalik muli ako. Sa mga nagdaang araw, linggo at buwan, hindi kami nauubusan ng kwento sa isa't isa. Lagi naming hinihintay ang mga oras sa araw na kami muling magkakakwentuhan at magkakasama. Nagulat din ako na talagang pinag-aaralan niya ang pagbuo ng papel na ibon. Hindi ko akalaing magiging interesado siya dito. Sobrang tuwa niya nang natututo na din siyang gumawa ng papel na ibon. Naging libhangan na din niya ito. Kamangha-mangha nga naman ang kanyang determinasyon sa mga bagay na talagang gusto niya. Hindi matatapos ang mga araw na nagkikita kami ng walang ngiti sa aming mga mukha. Hindi maaaring makalimutan ang mga pinagdaanan namin sa araw na iyon nang hindi namin naiibahagi sa isa't isa. Tila ba kasama ko na siya sa lahat ng ginagawa ko? Dahil halos lahat ng nangyayari sa akin ay alam na niya. At ganun din ako sa kanya. Parang kasama na din niya ako sa kanyang mga munting paglalakbay sa kanyang imahinasyon. Sa huling araw na kami magkikita, hindi ko matago ang lungkot na aking nararamdaman. Habang iniisip na hindi ko na makakwento sa kanya ang mga nadaanan ko habang naglalakad ako papunta sa kanya. Ang lungkot isipin
na kailang matapos ang isang tunay na pagkakaibigan. Lumipas ang mga buwan na hindi ko man lang siya binisita kahit kailan. Maraming oras ang nawala at ilang araw siyang naghihintay sa aking pagbabalik. Maraming kwento rin ang nakalimutan na at maaaring kahit kailan ay hindi ko na maibahagi sa kanya. Pero sigurado akong walang araw na dumaan na hindi ko man lang naisip o naitanong sa sarili kung kumusta na nga ba siya. At sana'y ganon din siya. Dahil kahit malayo kami sa isa't isa, dama ko pa din ang kagustuhan naming makapagbahagi ng mga munting kwento namin. Ngayon, natutuwa ako na magkakaroon na ako ng pagkakataong mabisita at sana'y makausap muli siya. Sana ganun din siya. Ipapaliwanag ko lahat ng nangyari at hihingi ng tawad kung maaari. Maiintindihan ko kung hindi man niya ako mapatawad sa ngayon. Ngunit umaasa ako na babalik muli ang pagkakaibigan namin dati. Nawala man ako ng matagal na panahon, alam kong hindi pa at hindi kailanman mawawala ang pagkakaibigan namin. Dahil kahit alam kong matagal na kaming hindi nakikita, alam namin na ang magpasaya sa isa't isa ay ang papel namin sa buhay. Ikaw, anong papel ng buhay mo?